Nito lamang Hulyo, nalubog sa baha ang maraming lugar sa bansa, lalo na sa Metro Manila dahil sa matinding pag-ulan dulot ng magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong na pinalakas ng habagat. Matapos ang pagbaha, nagsimula naman lumabas ang mga sintomas ng mga tinamaan ng leptospirosis. Sa tala ng Department of Health, mahigit 3,000 na ang kaso ng leptospirosis sa buong bansa mula Enero. Sa bilang na ito, mahigit 2,000 ay naitala mula June 8 o isang linggo matapos ideklara ng Pag-asa ang tag-ulan noong June 2. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso, naka-alerto ngayon ang DOH. Nagbukas na ang 19 na DOH hospitals ng leptospirosis fast lanes para mas mabilis ang konsultasyon at gamutan sa mga nalubog sa baha. Ngayong araw, nagpadala rin na 16 na medical personnel ang Philippine Red Cross para tumulong sa San Lazaro Hospital. Sa kabila ng tulong mula PRC, nananatiling mabigat ang sitwasyon sa San Lazaro Hospital kung saan umakyat na sa 13 ang bilang ng nasawi at may mahigit 100 na pasyente pa rin ang kasalukuyan naka-admit dahil sa leptospirosis. Sa Quezon City, ginawa namang pansamantalang leptospirosis ward ang gym ng National Kidney and Transplant Institute. Batay sa tala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa 324 ang kaso sa lungsod mula Enero kung saan 31 na ang nasawi. Panawagan ng mga eksperto. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.